Now, back to T3 dito sa TV5. Sumuko po sa T3 ang mag-ama, kabilang po ang isang police Pasig na itinuturong pumatay daw sa empleyado ng Manila City Hall na naibalita natin sa aksyon kahapon. Narito po ang aming ambush. Galit na galit ako, lalo sa ama. Ito ang pahayag kahapon ni Ginang Concepcion matapos mapatay ang kanyang asawa na si Leopoldo de la Cruz. Nang sitahin ng huli ang kanyang kapitbahay na si PO1 Reynaldo Lopez dahil sa maingay nitong motor. Imbes kasi na sundin ang pakiusap ni Leopoldo, hinampas daw siya ng pulis sa ulo gamit ng baril nito. Ilang beses din daw inuntog ng pulis sa pader ang ulo ng matanda. Pati raw ang ama ng parak na si Rafael Lopez, tumulong pang bugbugin ang biktima. Sinubukan pa silang pigilan ng 8 buwang buntis na apo ni De La Cruz. Nag-uuntog yung ulo niya, humarang ako, hanggang sa ako na rin yung natatamaan. Pero wala, hindi nila tinigilan. Ang masaklap pa para sa pamilya, tinulungan pa raw noon ni Leopoldo na maging pulis ang suspect. Kaninang umaga, isang tawag ang natanggap ng T3 at ipinarating sa amin na handa na raw sumuko ang mag-ama. Sila po, para... Una namin nakausap si Rafael ang tatay ng pulis. Pero iginit nila, self-defense lang daw ang ginawa nila at aksidente lang ang pagkakamatay ng biktima. Minura niya ho yung anak ko. Wala akong pakialam, taga City Hall ako. Ngayon yun nga ho, sinuntok niya yung anak ko. Nauna siya. Nauna po siya. Gate pa ni Rafael, lumapit siya para umawat pero sinuntok din siya ng lasing na si Leopoldo. Pagganti niya ng suntok, bumagsak daw at tumama ang ulo sa semento ng biktima at dito na nila ito iniwan. Ang ano, pagka nalalasing, naghahanap ng away, ganun. Pero magsusurrender na sila. Pinakiusapan din ni Rafael ang kanyang anak na pulis sa telepono at kinumbinsi rin ito na sumuko at harapin ang kaso nila. Alam mo, Tolben, tumawag mismong yung kamag-anakan ng suspect in fairness at tumawag sa TV5. Suspect ka? Oo, at sila'y susuko. So si Mr. Rafael, yung nakausap natin, at sabi niya, kami ho'y hindi naman ho, gusto ho namin magpaliwanag na hindi ho talaga kami mga mamamatay tao. Ako at saka ang aking anak, aksidente ang nangyari. Okay. Kasi Okay, base sa kwento niya, nagkagulo, awatin sana, kaso mga sulintok din siya, nagkaroon na ng rumble. Medyo na-off balance yata yung biktima. Nabago kang ulo yun ang explanation. Hindi raw na inuntog-untog nila sa pader yung ulo at pinagpapalo ng baril. Malaking bagay kasi ito, no? Pag sinabing inuntog-untog mo yung ulo, parang brutal, ano? Pero pag sinabing sinuntok lang at pagkatapos dahil gawa ng init ng ulo, homicide lang yun. Self-defense nga. Yun ang sinasabi nila. Kaya nga, willing silang lumutang at Mag-ama sila, hindi ba? Kustudiya. Mag-ama? Mag-ama. Mag-isa lang yung sinuntok nila. Paano maging Hindi, self-defense? aawat nga yun daw, Tolben. Kasi nga, hinisinita raw ng biktima. Okay. Yung anak, yung pulis, na naka-uniforme pa. Sabi niya, ingay ng motor mo sabi niya, sumasabi yata nung pulis, nakainom mo yata kayo. Yung alak ko nilalagay sa tiyan, hindi sa ulo. Doon na, nagkasagutan, nagkasuntukan na. Pagsuntok, dumating itong si tatay, para tumulong, pati siya nakasama. Naku. May kaso mga 2 against 1. Anyway, abangan po ang buong detalye ng balitang yan mamaya sa aksyon. Eksklusibo po namin ihatid ang pagsuko po ng mag-ama sa PNP. Okay, mamayang gabi, mga kaibigan. At mamayang gabi, mamayang umaga na yun. Anyway, Gabi. mamayang gabi. 11. Okay. Kung kayo ho'y, ito naman palabas ho namin yung panaderya. Sa labas maganda. Okay. Sa loob iba. O bakit iba? At doon makikita mo nagbe-break dancing ang ipis sa mga arena. Ew! Yan ang sinasabi na, Pagkatapos, kung paano yung nilalamas ng yung gumagawa ng yung ang kanyang pawis na ginawang tuwalya.
Tapos Sabihan ginawa mo yung yung- pandesal at yun. Yung utility natin si Ray, wag na bumili muna ng pandesal. Hindi ko sinasabing ganon. Diba? May mga panaderya May mga panaderya. na ganon. Pero, nakunan ninyo. Oo, sa loob mismo. At ganon ang nangyayari. Yung mga dancing ipis. Ito yung mga break dancing. Talagang nagbe-break dancing. Hindi ako nagpapatawa. Seryoso to. Naghahabulan Pero sila. sabi ng City Hall, Tolben. Yung City Hall ng Caloocan, ipinasara. Ay, pala. Nakakita ka na ba ng kubeta na walang unidoro? Butas lang. Ano klase yun? Doon mismo sa gilid ng hulmahan. Sa Holma. Doon mismo sa ngayong gabi. Panoorin. Bago yata yun. Ayan, sinasabi ko. Ay, bukas po ng gabi, alas 10:30, Tutok Tulfo po. Alamin ho kung ano hong pumasok sa utak nitong padre di pamilya na kanya hong pinatay ang kanyang misis. Dahil ang sagot niya sa mga otoridad ay nung magising siya, ang katabi na niya ay aswang. Nung matulog sila ng misis niya, magkayakap sila. Pero nung magising siya, abay aswang daw ang kanyang kayakap. Kaya hinugot niya yung itak at pinagtataga yung misis niya. Naiwan po yung tatlong anak nila, ages 4 years old, 2 years old, 1 year old, at isang 6 na buwang gulang na sanggol. Nakakaawa. Sa Antique ho ito nangyari. Alam mo naman sa Antique. May balikan na copy sa Antique. May mga aswang-aswang. Pero anong sabi doon sa suspect, yung asang lalaki, ay may... Pinasuri namin. Anong lumalabas? Merong ang problema. Ayun. Oh, by the way, si Tul Rafi, medyo kung namimiss niyo ho si Tul Rafi, yan ho'y mamimiss niyo ho, may dahilan. Dahil nasa bakasyon ho yan. Pero babalik ho yan ng mga... sa Monday, hindi, merong uupo. Abangan. Ayan. Okay. Yan ang 30 minutong aksyon. Oro mismo hanggang magandang hapon. Salamat sa inyong pagtitiwala, Ben Tulfo. Sa kalan po ni Rafi Tulfo, ako naman po si Erwin Tulfo. Hanggang sa Lunes, mga kapatid, ito ang pader na serbisyo publiko. T3, ang bumangga, giba. Sumbungan ng bayan, ang tunay na sandigan. Mahirap o